Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time lang kayo nanonood, please click mo na yung Jeremy's TV Manila. Anyway guys, wala nang bayad o libre lang, tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So topic natin po today's video, BP Sara nakatulong sa bansa pagkatapos mag-resign sa DepEd. Guys, yan ang mainit na balita na magpasa hanggang ngayon. Yan pa rin ang binabalita dahil nga sa kanyang pagre-resign. Actually, sa una pa lang, marami nang tumaas ang kilay. Di ba? Kung paano naging DepEd Secretary itong si Inday Sara. So, unang-una, hindi naman sa educator o hindi sa teacher, guys. Di ba? Hindi niya alam kung ano yung experience bilang siyang teacher. Ni Kinder yata, guys, wala siyang experience, di ba? Pero dahil sa alyansa nga, ng unit team ni BBF tsaka ni Sara ay nilagay niya kung saan ang Department of Education ay siyang pinakamalaking budget sa lahat ng departamento ng ating gobyerno. Guys, nasa 700 billion yata yan. Di ba? So, niloklok niya yan dahil yung gusto niya actually yung Department of Defense. Yan ang gusto niya. Pero hindi binigay sa kanya ni BBM dahil siyempre delicates, di ba? Kung vice president siya at siyempre presidente, pwedeng kung hindi sila magkasundo, kagaya nangyayari ngayon, pwede siyang makudeta. So, kumbaga, nag-sureball lang itong si PBBM. So, bagamat unit team, napakalakas guys. Talaga na mga sumikat. Di ba? Kinagat ng tao ang sinasabing pagkakaisa o unit team. Pero makaraan silang manalo, landslide. Di ba? Makaraan silang manalo, wala pang halos 2 taon ay nagka-problema na sila. At kahapon nga, nung 19 June, tuluyan na mahinga o pumanaw na ang unit team. Rest in peace na sa unit team. So, dahil una, di ba guys, nakita natin, maraming mga bagay na hindi sila magkasundo sa mga policy ni BBM at itong si BP Sara. 'Di ba? Isa na riyan ang pinakamainit na ngayon na pinag-uusapan ay yung sa West Philippine Sea. Na kung saan wala pa tayong naririnig na kahit na anong pagko-condemn, 'di ba? Dito kay Sara ay sa China ditong si Sara Duterte, 'di ba? Kaya yan ang marami nakakapuna sa kanya. At pagdating naman sa education, di ba, wala tayong nakitang nasolusyonan talaga. Siguro may nagawa siyang solusyon, pero mga konti-konti lang, hindi masyadong napansin ng taong bayan at hindi na rin natin nakita. Kasi guys, ang hinahanap natin bilang education secretary, iba kong mag-isip, di ba? Kung masosolusyonan niya yung problema ng ating bayan. Di ba? Gaya na sinasabi natin dito guys, kagaya ni Isko, di ba? Ano bang naisip ni Isko na gawa sa education na hindi naman sa DepEd Secretary? Yung pinagawa niyang world class na public school, 10th floor with air condition pa. Ngayon ay napapakinabangan na ng Maynila. So isa yun, di ba, sa out of the box na walang nakaisip. Di ba? Sa loob lang ng halos 3 taon. Si Sara naka 2 taon. Kung nagpagawa sana siya ng ganun lang, guys. Kung nagpagawa siya, sana tinignan niya na muna, di ba? Yung pinagawa ni Isko, at least nagkaroon siya ng idea. Kokopyahin na lang yun actually eh. Kung nagpagawa sana siya sa loob ng 2 taon, wala sanang nasayang na panahon. Di ba? Kasi unang-unang problema natin yan, shortage sa classroom. Paano masosolusyonan ng shortage classroom habang dumarami ang populasyon ng mga estudyante? Di ba? Ay patuloy ang pagdami ng problema natin ng shortage sa classroom. Ganon din sa teacher, di ba? Shortage sa teacher. Even yung sweldo, di ba? Medyo nagreklamo pa yung mga teachers. Di ba? So, pangatlo, yung quality education na pinaka-importante sa lahat. So, anong basihan natin para malaman natin kung umuunlad nga ang ating edukasyon?
di ba, dito sa ating bayan, o baka napag-iiwanan na tayo. So narito guys yung kakalabas lang na balita. Actually ito yung PISA, pangalawang beses na labas na to guys. Yung una ganun din. Ang sinasabi dito guys, ito ayon sa balita, ito DCRH News, sabi dito, out of 64 countries, 15-year-old student in the Philippines score only 14 in creative thinking skills from the set average of 33 points. So napakalayo guys, wala pa sa kalahati. Mahina. Ibig sabihin, kulelat tayo sa ranking sa creative skills, yung mapamaraan, kung ano kailangan gawin. Ito yung sinasabi dito yung sa mga public school natin, na mga grade school. So sabi pa dito, Albania was the worst, a score of 13, while student, so ito yung Albania, pinaka worst to. Pangalawa tayo guys sa pinaka kulelat. Kung 13 sila, 14 tayo, 1 point lang ang lamang natin, pero pinakahuli tayo. Sabi dito, Albania was the worst score, di ba? 13, while student in Singapore, South Korea, Canada, Australia, New Zealand, Estonia, and Finland were flag high in creative thinking skills. So, di ba yan guys? Sila yung talagang matataas na ranking. So, Pilipinas ang pangalawa sa pinakakulelat sa creative thinking sa PISA. Di ba guys? So, yung PISA, ito yung international, ano to guys International Student Assessment o PISA. Basihan guys sa mga creative skills. Ginawa noong 2022. So, umiscore lang ng 14 sa creative thinking ang ating mga ang mga 15 anyos na mag-aaral sa Pilipinas. So, yun guys, di ba? Medyo masaklap yun. Mahirap yun. Kaya nga marami ngayon nagsasabi sa mga espesyalista, dapat daw educator ang ilagay. Tama naman yun guys, di ba? Dapat teacher ang ilagay at kung maaari ay wag politician. Kasi nga para na hindi makulayan at makapag-concentrate, di ba? Yung ating education secretary sa kanyang trabaho. Wag nang educator. Kaya magandang ano na guys, yung talagang galing sa teacher, dekada-dekada na, alam niya yung saloobin, alam niya yung problema, at may alam na siyempre solusyon. Di ba? Sa ating nagiging kulelat pagdating sa creative skills. So sana nga, yun ang i-appoint ni Pangulong Bongbong Marcos. Total, patay na ang UNITEAM, di ba guys? Wala na siyang inaalala pa. Dahil siyempre, minsan nag-aalangan siguro siya dahil nga kaalyado niya itong si VP Sara. Kaya kahit hindi siya qualified, nilagay na lang bilang DepEd Secretary. So kayo guys, anong masasabi nyo dito? Ano bang benepisyo ng ating bayan sa pag-resign nitong si Sara Duterte? Malaya po kayong mag-comment guys. At abangan pa natin kung ano ang susunod o sino ang susunod na DepEd Secretary ng ating edukasyon. Alright guys, hanggang dito lamang po. Abangan yung susunod kong vlog. Thank you very much.